So welcome guys sa ating educational webinar, market update tayo. So yung previous market update natin nung Monday. So tingnan natin nangyari nung Monday, oh. So nakita natin dito, so, nag-hold below sa key level, nag-pull back, no? Hanggang kahapon, nagkaroon ng 850 pips, bearish move, no? O profit taking sa all-time high. So if titingnan natin sa weekly, makita natin nag-continue pa rin yung higher time frame pullback, no, sa weekly time frame. So makita natin yung sell signal, and yung previous week, no, continue pa rin yung bearish momentum, no. So right now is neutral pa rin yung weekly candle, no. So hindi pa yan malakas na bearish candle, no, or bullish candle. So makita natin na possible it's either mag-continue pa yan mag bearish move, continue pa rin yung pullback and i-retest yung key level sa baba, or possible mag-hold yan and mag-continue naman mag-pullback pataas. So if entry tayo ng mga buy trades natin, mas better, no? So maghanap ng entry position, lalo na if swing trader ka or day trader, na mag-entry ng buy sa lower wick, no, ng weekly candle or sa flip ng candle, no. So dyan yung mga best entry ng buy natin. So tingnan natin sa H1 time frame, nakita natin nag-pullback hapon. Then kaninang umaga naka-recover yung mga buyers, no. Almost 500 pips yung bullish move, no. And nakapag scalp trade tayo kaninang hapon sa key level, no. So, nakita natin yung mga buy trades natin dito na pwede tayong mag scalp trades dito, no, basta mag hold above sa key level and merong bullish momentum, lalo na nag-create ng bullish move nung prior session. So during Asian session to, yung bullish move, and continue yung paglipad ng gold nung London session. So recently nag-pullback siya, no? And kanina nagkaroon ng bullish move dito, nag-hold above sa key level. Kaya titingnan natin dito yung candle sa 50 minutes time frame, nagkakaroon ng lower wick, no? Nagkakaroon ng rejection sa key level. Nakita natin dito, based pa lang sa price action ng candlestick, no, na nireject yung mga key level natin. So dito yung best entry, no, scalp ka. Yung pinaka best entry ng buy position ay if yung price ay below key level, no. Example dito, so if yung entry mo ng buy trades, no, price below key level, so dalawang key level ay below sa price. So bullish bias tayo dyan dahil possible i-retest ng market yung key level sa taas, which is nangyari na. So nakita natin nag-bullish move na, possible i-retest yung previous high. So almost ilang pips to? 200 pips bullish move, and base rin sa higher time frame candle, no? So check natin H4 time frame to, alam ko eh. So check natin kung anong time frame to. 1 hour and 4 hour time frame. So itong sa dulo, so ito yung 4 hour time frame, no? Pwede natin ito gamitin as confluence for entries, no? So kahit nasa lower time frame ka, makikita mo yung formation ng candle sa mataas na time frame like 4 hour time frame, no? So dito sa 4 hour time frame, makita mo pa lang sa structure ng candle, no, kung saan yung best entry ng buy. Ang best entry dyan ay dito sa lower wick, no. Anticipate mo na yung bearish move ay isang manipulation or pullback move lang, kaya nagkakaroon ng wicks, no. Makita mo rin dito sa 1 hour time frame. So pwede mo rin gamitin yan as reference or confluence for entry. So pwede ka rin mag-entry sa flip ng 1 hour candle or sa flip ng 4 hour candle, pwede rin. Basta i-combine mo lang yung price action, rejection sa key level, and mga confirmation natin sa lower time frame, no. Example dito sa 15 minute, no, ang daming
confirmation based pa lang sa rejection or wicks ng candle, no? So, ayun sa gold. Punta tayo sa H4. Sa daily, ayan. So, yung ayoko lang tingnan sa daily kasi yung price action is malakas yung bearish momentum, no? Possible na yung bullish move na to ay pullback move lang pataas and continue pa rin ang bearish move, no? And same rin din sa weekly, no? Wala masyadong confirmation for bullish bias, no? Dahil yung structure ng candle ay bearish pa rin. Kaya always tayo mag-secure ng partial profit, no? Set stop loss sa break even if in profit ang mga trades, or pwede nyo naman i-trail stop yung mga trades natin, no? Yes, for best entry, if wala kang position ng buy trades, mas better mag-wait ng entry for pullback, no? For example, sa gold. So, nag-bullish move na, no? So, if bullish bias tayo, yung bias natin is bullish based pa lang sa higher time frame market bias natin dito, no? Mas better maghanap ng entry ng buy trades. So, based pa lang sa structure, current structure ng market, no? Mas better mag-wait ng pullback sa key level. So, di ba? So, balik tayo sa kaninang hapon, 4 PM, no? Yung nag-bullish move yung candle dito, no? So, buyers tayo dito, no? So, mag-wait tayo ng pullback. Nangyari yung pullback. During sa pullback, dun tayo maghanap ng buy setup, no? Pwede ka mag-trade ng buy dito sa key level or dito. Pwede ka maghanap dyan malapit sa key level or price below key level, no? Kaya mapapansin nyo guys, yung best entry ng buy trades ay kapag ang price ay below dito sa key level or dito. Kasi sa key level, no, makikita mo saan yung best position. Hindi yung magbabay ka ng trades sa above sa key level. Kapag above kasi sa key level, no, example dito, ito above sa key level na to, no, hindi siya ideal, no. Pwede ka pa rin mag-buy if malakas yung bullish momentum. Ang sinasabi ko lang, mas mababa ang probability na mag-bullish move kasi price above key level na eh. Na kapag mag-entry ka sa taas, no? Parang nag-entry ka dito. So pwede naman 'yan. Pero possible mag-pullback 'yan. I-retest yung key level sa baba, no, may hit yung stop loss mo. So, pero possible naman lumipad pa rin 'yan, no? Hindi lang siya ideal ng entry natin. So, ilan na ba tinaas ang gold since kaninang umaga? Kasi nag-profit taking kahapon eh, kagabi. So, almost 400 pips yung drop, no? So, if sukatin natin from low, almost 500 pips yung bullish move, no? Sa gold, sa Bitcoin naman, tingnan natin. H4 time frame. Karoon ng massive drop yung Bitcoin, no? Which is, tama naman yung previous market update natin, no? Na possible mag-continue ang higher time frame pullback or profit taking, no? Based pa lang sa monthly and weekly time frame, no? Nag-continue yung bearish move. Dito sa daily, nagkaroon ng buy signal, eh nakita natin, lumipad siya. So possible mag-continue pullback, then continue ulit yung bearish, continuation ng bearish move, no?
Sa gold kasi prefer natin mag pullback pa yan eh. Kasi if titingnan natin yung structure ng gold sa daily, sa weekly and monthly time frame, no? Sobrang laki ng tinaas. Kaya mas prefer natin mag pullback ito. Ideal, so at least dito sa mga key levels na to, no? Kapag sinabi natin na gusto natin mag pullback, it doesn't mean na mag-sell tayo, no? Bullish bias pa rin naman tayo. Naghihintay lang tayo ng pullback for better entry na position ng buy trades. So, pwede ka rin naman mag-sell, no? If ayun yung bias mo. No, possible i-retest yung 3,830 key level. No? If mangyari yan, ilang pips yan? So, almost 1,400, no? Malayo pa. So, dito maganda ipag-hold yung key level na yan. Diyan maganda mag-swing trade sa gold, no? So, since malayo pa, so tingnan natin yung 1 hour time frame. So, continue pa rin yung bullish move. Tingnan nyo, mataas na. So, paldo yung mga nakapag-buy sa malapit sa key level, no? Lalo na nagkaroon ng rejection dito sa key level sa itong dalawa. Then sakto yung sell signal kaninang hapon, no? Na after mag bullish move nagkaroon ng sell signal and nag-drop siya ng almost 150 pips, no? Invite. Baka na-off yung notification mo sa Discord. Kasi bawat send ng alert na yan is magsisend yan eh. Buy signal kaninang 6 PM ba to? Nag-drop pa siya. Pero if nag-wait ka ng price action confirmation, no? Then hold above sa key level almost 200 to 150 pips yung bullish move, no? So, ilang sa market update natin sa gold. So, wala masyadong ganap, no?